Ngayon no, mga bossing, kung ganito, may papakita ko sa inyong picture ha, o litrato ha, kung ganito na po ang nangyayari mga kababayan, yung mga, pati po yung mga mangingisda natin, pati po yung mga mangingisda natin, mga boss chief sir, ayan na po, sinasaktan na nung mga Chinese. Ano gagawin mo? Hindi ka pa ba lalaban dyan? Sabi dito sa balita na ito, siguro kung sila Guanzon ito, ay hayaan mo na, okay, at least hindi tayo, no? Kapwa natin Pilipino, pero at least hindi tayo yung sinasaktan nila. Kasunod ng pananakit sa Pinoy Fishers, Navy pinare-rest back na sa West Philippine Sea. Diba? Sabi dito sa balita na to, nananawagan si mamamayang liberal ML Party List Representative Leila de Lima na panahon na para aktibong umeksena ang Philippine Navy sa West Philippine Sea kasunod ng umano'y pag-atake ng China Coast Guard. Si CG pa mismo mangingisda. Ikaw ba hindi ka aalma dyan? Hahayaan mo lang yan? Siguro doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Hahayaan lang nila. Baka mapagalitan ka pa ng presidente kapag kaya ng o ganyan ang sinabi mo. Sasabihin sa iyo ng dating Pangulo, inaagaw yung mga napangisda ninyo. Barter ang tawag doon, palitan. Papalitan daw. Papalitan yung isda na nakuha mo, papalitan ng yosi-yosi lang. Papalitan ng ng mga alak-alak lang. Magkano yung alak? 100 piso. Magkano yung yosi? 50 pesos ang katumbas. Tapos po yung mga kinukuha sa kanila parang namimili pa po. Kailangan yung malalaki ang mga kukunin nila. Yung malalaki ang pipiliin nila at ilalagay doon sa kanilang mga water cooler o yung mga paglalagyan ng mga isda. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi laban. Hindi pwede yung inaapi tayo. Ano nga po ang sabi ng Pangulo? Sabi ng China, bakit ganun? Meron kayong mga missile, may mga Typhoon missile kayo dyan. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, pinapaalis ng China, hindi aalisin. Tigilan nyo yung pambubuli sa amin. Di ba? Dahil yung mga Typhoon missile na yan, magsisilbi na mga depensa namin yan. Biruin nyo po kinakampihan pa nitong mga DDS na ito, yung pong China. Samantala po, mga bossing, nakikialam na pati po sa depensa natin. Di ba? Sabi dito, ayon kay De Lima, hindi na lamang Philippine Coast Guard ang tinatarget ng China kundi maging ang mga sibilyang mangingisda sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. China is now after our civilian fisher folks. Yan palang bawal na yan Hindi na natin dapat palagpasin yan Tapos, ang kawawa pa nito, yung mga sila General Bronner, sila Tariela, bakit po? Bibiktimahin pa ng fake news ng mga DDS. Biruin mo, sino po ang haharap sa mga yan para ipagtanggol po yung ating mga mangingisda? Wala pong iba. Siyempre, mga boss chief sir. Di sila General Bronner, mga tropa nila, Department of National Defense. Di ba? Tapos ang masaklap pa, kapwa pa natin Pilipino, yung sumisira at yung pilit humihila pababa sa kanila. Sabi ni Dali Burokaday, shoutout bossing sa mga nagmamahal na mga Pilipino sa China, mga DDS yun. Diba? Sabi ni Duka, umiiral na naman ang kanilang sacrificial lamb, maliliit ang tinatarget. China is now after our civilian fisher folks. This is all happening within our own EEZ. No? It is high time our Navy start defending innocent Filipino civilian, correct? Inside our own EEZ and expel the Chinese pirate. Alam nyo mga kababayan, no? Kung ako ang magiging General Bronner,
ganyan naman din po ang gagawin ko eh. Kasi po mga civilian na yung mga binabanatan nila eh. No? Hindi na po yung mga kung ano-ano lang. Civilian na po ang binabanatan nila. Eh yan pong mga yan nakasumpa po sa watawat ng Pilipinas na yung mga kapwa natin Pilipino ay pilit at patuloy at lagi nilang ipagtatanggol lalo na po sa mga dayuhan. Tapos papalabasin sa inyo ni Guanzon, ano? Ipapamukha sa inyo ni Guanzon na si General Bronner nag-uumpisa o isinusubo ang Pilipinas sa digmaan. Mga boss, ayan na po yung nangyayari. Mga mangingisda na po ang tinatarget. Tapos, yung mga magtatanggol sa kanila, yun pa ang sinisiraan. Kawawang mga tao na naman. Kawawang mga nilalang na naman po. Kaya po tayo, mga boss, hindi po tayo magsasawa. No? Na itapik ng itapik at ipaintindi sa mamamayang Pilipino. Kesa ang mangyari magalit kayo, mabwisit kayo kaila General Bronner kasi pinapainan kayo ng mga kalokohang mga balita ng mga iyon, tayo nagpapaintindi po para hindi po maligaw ang landas ng mga kapwa natin Pilipino. Di ba? Sabi, ni Ma'am Neng Gigi, nag-watch pa rin ako. Hindi lang mag-comment, biglang nangawit kamay ko sa pag-type. Aba, may rayuma na yata to. Sabi ni Dukha, kaya nga ako minsan di nakakabati, pabalik, nakakapagod agad pag mga may rayuma na matatanda na siguro itong mga to. Ano? Simpleng pagta-type at pagko-comment, sumasakit na yung mga kasukasuan, sumasakit na yung mga daliri. Sabi ni Ben Shui, ang Bukana Bridge ay si Duterte pala ang nagkontrata sa China. Kapalit na lang is natin Pilipinas hindi natuloy, binawi ng China ang pondo. Ang narinig ko doon is ang gusto ni Duterte is cash na makuha yung pondo eh. No, hindi lang ho ako sigurado kung 100% na katotohanan yung nabasa kong iyon. Ang gusto daw ng China, ang gusto daw ni dating Pangulong Duterte, di umano, cash daw makuha yung pondo. Hindi pumayag yata yung China. Yun, natuloy yata kay Pangulong Bongbong Marcos. Na kumbaga, sige, kayo magpondo, kayo magbayad dyan. Kayo na, hindi na ako hihingi ng kahit anong, walang cash. Kayo na magbayad, kayo na mag-produce ng mga materyales. Siguro, kaya natuloy ho, mga bossing. Anyway, wag ho kayong maniniwala doon sa mga nagsasabi na isinusuong tayo sa giyera sa China. Dahil po yung mga tao na yan, ang tanging gusto lang po niyan, manatili ang kapayapaan sa ating bansa, mga bossing. Manatili po na sa atin po at intact yung ating mga kapuluan. Di ba?